At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay pag-usapan nga muna natin itong mga higante na to kung bakit may alam sila patungkol kay Sangad Nika at kung bakit alam din nila na si Luffy siya na si Sangad ngayon. So tignan natin yung dalawang possible na sagot dyan. Pero ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dumating na nga itong si Dory at pati na rin itong si Brogy at dinedeclare na nga nila ngayon na kaya sila nandiyan ay para pick upin na nga itong si Luffy o si Sangad Nika nga raw. So kaya nga ang tanong ngayon ay bakit alam ng dalawa na to o paano nila nalaman na itong si Luffy siya na si Sangad Nika ngayon. So yung unang possible na sagot dyan ay dahil yan dito kay Shanks. So alam naman natin na recently ay sinama nga ni Shanks itong dalawa si Dory at saka si Brogy dyan sa grupo niya. So kaya nga possible na etong si Shanks siya yung nagsabi sa dalawa na to na si Luffy siya si Nika o si Joy Boy. Pero bago nga tayo mag-go deep pa dyan ay sagutin muna natin yung tanong na bakit naman o paano naman nalaman ni Shanks na etong si Luffy siya na nga si Joy Boy. So yun pala ay huwag kayong maguguluhan na kapag tinawag natin o sinabi natin na Joy Boy, si Nika na rin yun. But anyways ay going back kung paano nalaman ni Shanks yung patungkol dito kay Joy Boy ay babalikan natin muna itong paglalakbay nila nung nakapunta nga sila dito sa may Fishman Island. So eto nga yung panahon na kung saan buo pa itong grupo nila Goldie Roger. At dito nung mapunta sila sa may Fishman Island ay nalaman nila yung prophecy patungkol dyan nga kay Joy Boy. So kaya etong si Shanks alam niya rin yung prophecy patungkol dyan kay Joy Boy. At maliban pa dyan ay pati na rin yung sa pagdating o yung pagbabalik nila Goldie Roger galing naman sa may Laugh Tale. So dito naman ay pinaniniwalaan na yung sinabi ni Goldie Roger dito kay Shanks kaya siya umiiyak yung patungkol din dyan kay Joy Boy at inutusan itong si Shanks na kung pwede si Shanks na nga rin yung mag-assist para nga dun sa paparating na tinatawag na Joy Boy kasi nga hindi na magtatagal itong buhay ni Goldie Roger. So kaya nga eto umiiyak dyan itong si Shanks. So sa madaling sabi ay ipinasa ni Goldie Roger yung baton dito kay Shanks sa pag-a-assist o sa pag-guide sa paparating na Joy Boy kasi nga hindi na siya magtatagal. At pinatotohanan pa niya nito ni Who's Who. Kasi nga diba kung matatandaan ninyo yung kwento nito ni Who's Who na dati siyang marine pero naging miserable yung buhay niya dahil yan dito sa ginawa nga ng grupo ni Shanks. So diba nga etong sila Shanks sila yung kumuha dyan sa Devil Fruit na Gomu Gomu no na etong silang Who's Who naman yung nagbabantay dyan. So eto marine pa nga dyan etong si Who's Who dyan. At ayun nakakuha naman successfully nila Shanks yung Devil Fruit na Gomu Gomu no. So ibig sabihin dito pa lang ay alam na nga ni Shanks yung patungkol dun sa katotohanan sa likod ng tinatago na Devil Fruit nga na Gomu Gomu no. Alam niya yung Gomu Gomu no, yan talaga yung Devil Fruit neto ni Sangad Nika. At it so happen na etong si Luffy siya nga yung nakakain sa prutas na yan. So kaya alam ni Shanks na si Luffy siya talaga si Sangad Nika. At so now in connection dito sa sinasabing yung role nga ni Shanks siya yung magiging gabay o yung mag-a-assist dito kay Sangad Nika. Kaya ang ginawa ni Shanks ngayon ay inutusan niya etong dalawang higante si Dory at nga si Brogy na kunin pick upin si Luffy at dalhin niya ng ligtas doon na sa may Elbaf. At so ito yung unang dahilan kung bakit may alam etong sila Dory patungkol dyan kay Sangad Nika at kung paano nangyari na si Luffy siya na si Sangad Nika ngayon. At so now para naman sa pangalawang rason ay possible niyan na baka yung alamat patungkol kay Sangad Nika napasa rin dito o naikwento rin dito sa lahi ng mga giants na to. At through that ay yung kwento na yan napasa through generations. So parang katulad sa Buccaneers yung kwento
kwento ni Sun God Nika ay talagang pinapasa nila yan, generations through generations nila, dun lang sa lahi nila. So kaya possible na baka ganyan din yung style ng mga higante na to. Ikinukwento nila yung alamat ni Sun God Nika sa mga kalahi nila hanggang sa umabot yan dito kay Dorit sa kay Brogy. Pero yun pa, ay huwag na natin kakalimutan na yung lifespan ng mga higante na to ay talagang mahaba yan. Mas mahaba kumpara sa buhay ng normal na tao, parang mga triple yata yung haba niyan. At ayun nga, yung iba sinasabi na yung Void Century dito sa mga higante, baka 3 generations ago lang yan para sa kanila. Kaya nga baka nga raw, may ibang mga higante pa na buhay nung Void Century na hanggang ngayon ay baka buhay pa rin. So kaya talagang hindi na malabo kung may alaman itong mga higante patungkol kay Sun God Nika. At saka isa pa, ay di ba nga wino-worship ng mga higante na to si Sun God Nika. So kaya, yung sa pagdating dito kay Dorit sa kay Brogy, sigurado laking tuwa ng mga to nung malaman nila na etong si Luffy, siya na si Sun God Nika ngayon. So sino ba naman kasi mag-aakala na yung dating wino-worship lang ng mga higante, ngayon nandito na, tapos kaibigan pa nila. So kaya nga sigurado yan, dadalin talaga nila etong sila Luffy dun sa may Elbaf. Pero, ang tanong naman dito ay if ever nga na madala nila etong sila Luffy dun sa may Elbaf, ay hindi kaya magkaroon ng disaster ulit dun sa village ng mga higante na to. At etong si Luffy, siya yung magpakalma sa disaster na yon. Kasi kung matatandaan ninyo, ay nangyari nga rin yan dito dati sa village ng mga higante na kung saan ay nagkaroon nga ng disaster at sinasabi nila na si Sun God ay yung nagpakalma sa disaster na yan. So kaya nila wino-worship etong si Sun God Nika. At yun, by the way pala, yung disaster na yon, si Big Mom yung may gawa niyan. So kaya nga ayan yung tanong ngayon, na posible kaya na baka nga raw ba maulit etong disaster dyan sa may village ng Elbaf. So hindi naman sinasabi na etong si Big Mom ulit yung magkakos ng disaster dyan. Parang ano lang ba, magkakaroon ulit ng disaster dyan sa may village ng Elbaf. So parang ayan lang naman yung sa napipisil-pisil ngayon ng mga One Piece community natin na baka mangyari dyan sa may Elbaf during nung pag-i-stay nila Luffy dyan. At saka isa pa, sino? Si Prince Loki, yung nabanggit din ng mga higante. So baka magkaroon tayo ng info o magbigay na si Oda ng info kahit konti lang patungkol sa prinsipe na yon. But anyways, ay eto nga guys, yung mga nakikitang dahilan, yung possible na sagot kung bakit may alam etong higante patungkol nga kay Sun God Nika at kung paano nalaman ni Dorit sa ni Brogy na etong si Luffy, siya na si Sun God Nika ngayon. Pero bago tayo matapos ay maidagdag ko lang yung sa pagdating nga dito sa appearance ulit ni Dorit sa ni Brogy papunta dyan sa may Egged Island ay di ba nga chapter 1106. At so now, kung matatandaan ninyo, yung pinaka first appearance ng dalawa na to ay ipinakita naman ni Oda yan nung sa chapter 116. So dito parang napansin lang ng One Piece community natin na si Oda talagang mahilig siya maglalaro o magtitis ng mga sa numbers ganyan. So parang tinugma raw ni Oda yung paglabas ulit nito ni Dorit sa ni Brogy base dun nga sa number 16 ganyan. So parang mahilig nga raw magbigay ng hint etong si Oda gamit yung mga numbers. Parang kunyari pag may lalabas na mga bigating karakter ganyan o kaya magkakaroon ng mga matitinding event ganyan ay nagbibigay si Oda ng hint base dun sa mga numbers nung previous chapters na naipakita niya na may kinalaman naman dun sa kung sino mang karakter na ilalabas nga ulit niya ni Oda. Pero yun nga, naisingit ko lang naman yan guys, at then after nga yan is yan. So hanggang dito lang muna itong video natin na to. So yun ay wala pang update patungkol dito kay chapter 1107, pero pag lumabas na nga yan ay ipapresent ko na lang kaagad yan sa inyo guys. So yan ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman, so ulit ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit